Bago po tayo magsimula, lahat po ng mga magko-comment sa kwentong ito ay isa-shoutout ko. Paki-like na rin po sana dahil malaking bagay po sa akin yan. Yan lamang po. Tara, magkwentuhan na tayo. Magandang araw sa inyong lahat. Tawagin na lamang ninyo ko sa pangalang Diana. Nais ko lang na ibahagi sa inyo ang nangyari sa aking pamangkin na anak ng aking kapatid na si Ate Melanie. Hinding-hindi ko yon makakalimutan dahil yun yung pinakaunang naging karanasan ko sa aswang. Nasa 2 taong gulang ng mga panahong yon si Joseph, panganay na anak ni na Ate Melanie at Kuya Anjo. Masayahin at bibong bata itong si Joseph, kaya malimit siyang nababati ng mga taong nakakasalamuha niya, kilala man niya o hindi. Sa iisang bahay lang kami nakatira ni na ate, kasama yung aming ina. Tuwing naiiwan si Joseph ng kanyang mga magulang dahil may mga trabaho yung mga ito, ako at yung aming ina ang nagbabantay dito. Sabado naman hanggang Linggo, walang trabaho sina ate at kuya, kaya minsan ay namamasyal naman kami. Isang linggo nga noon, naisipan nilang ipasyal si Joseph para raw masulit nila yung araw na iyon. Hindi na kami sumama noon ni nanay dahil gusto rin naming masulit nila yung araw na silang 3 lamang. Maaga pa lang ay nag-ayos na nga sina ate at kuya ng kanilang mga sarili. Para paggising ni Joseph ay siya na lang yung paliliguan at aasikasuhin ng mga ito. Mga bandang 10 a.m. nagising nga noon yung bata. Kaya pinakain na nga muna nila bago pinaliguan. Nung okay na nga yung lahat, nagpaalam na rin sila sa amin na aalis na. Tumango na lang kami ni nanay at tinanaw na lamang silang naglakad palayo sa aming bahay. Nang wala na sina ate noon, tinulungan ko na lang si nanay sa mga gawaing bahay. Habang nagwawalis ako sa aming sala, tinawag ako ng nanay ko. Kaya lumapit nga ako dito. Nilagyan ba ng ate mo ng luya yung bulsa ni Joseph? Tanong pa nga ni nanay sa akin habang hawak nito ang isang maliit na piraso ng luya. Napailing naman ako kay nanay dahil hindi ko alam kung nalagyan ba ni ate o hindi. Yung ate mo talaga. Lagi ko nang sinasabing huwag kalimutang lagyan ng luya yung bulsa ng bata, lalo na tuwing aalis. Pailing-iling pa nasabi noon ng aming ina. Ayon po kasi rito, dahil madaling mabati si Joseph ng ibang tao, lagyan daw ito palagi ng luya para daw may layo siya sa mga masasamang elemento. Ipinagpatuloy ko na lamang noon yung aking ginagawa at maging si nanay ay ganon din. Naging mabilis po yung oras hanggang sa malapit na nga yung gabi. Hindi pa rin nakakauwi noon sina ate at kuya, kaya nag-aalala na rin si nanay sa kanyang apo. Mga bandang 6:30 po nang makauwi na sila roon. Karga-karga ni Kuya Anjo yung pamangkin ko dahil nakatulog daw ito sa kanilang biyahe pa uwi. Marahil ay napagod daw ito sa kanilang naging paggala. Kaya diniretso na lamang ito ni Kuya sa kanilang kwarto at hinayaan na lang din na makatulog. Naghapunan kaming lahat habang natutulog naman sa kwarto ni na ate si Joseph. Nung matapos nga kaming kumain noon, nagpasya namang magpahinga sina nanay at yung mag-asawa sa kanilang mga kwarto. Naghugas na lamang ako ng pinagkainan at nang matapos ay pumasok na rin ako sa kwarto ko upang matulog. Hindi ako makatulog ng gabing yon sa hindi ko malamang dahilan. Kahit anong pagpapalit-palit ko ng pwesto ay hindi talaga ako makatulog. Sa kadahilanan yon, nagpasya na lamang akong bumangon at tumungo sa may kusina upang kumuha ng mainom. Saktong pagkalampas ko ng kwarto ni na ate,
Narinig kong umiyak itong si Joseph. Noong una ay hindi ko pinansin yon dahil baka gising pa naman sina ate. Ngunit hanggang sa makabalik ako, ay walang tigil sa pag-iyak yung aking pamangkin. Hindi na ako nakatiis pa, kaya kinatok ko na nga yung kwarto ni na ate. Nung bahagyang bumukas yon ay sumilip nga ako at nakitang mahimbing yung kanilang tulog. Hindi na ako nagdalawang isip na pumasok sa kanilang kwarto at tumungo sa higaan ng aking pamangkin. Nang makalapit na nga ako, iyak lamang yun ang iyak habang nakahiga. At dahil doon, kinarga ko na lamang ito at ginising si ate. Ate, umiiyak si Joseph. Baka nagugutom. Pagising ko pa nga sa aking ate. Mabuti na lamang at nagising naman ito agad. Kaya kinuha nito sa akin yung kanyang anak at tinimplahan ko nga ito ng gatas. Ibinigay ko rin kaagad kay ate yung gatas at siya na nga yung nagpa-daddy rito. Ngunit ayaw inumin ni Joseph yung gatas na iyon. Iyak pa rin po ito ng iyak. Kaya nagising na rin si kuya at maging yung nanay ko. Kinuha ni nanay si Joseph kay ate at siya na nga yung nagpa-daddy rito. Ngunit ayaw po talaga ng bata. Dahil nga sa ganong sitwasyon, hinawakan ni nanay yung tiyan ng bata at napag-alamang naninigas nga po yon. Painumin na ninyo ng gamot sa sakit ng tiyan yung batang ito at pahira na rin ng pangpahid sa kanyang tiyan. Wika pa nga ni nanay na agad namang ginawa ni ate. Nang matapos na nga siyang painumin ng gamot at pahiran yung kanyang tiyan, tumigil nga sa pag-iyak yung bata at saka muli na rin itong nakatulog. Kaya nakampante na rin kami noon. Kinaumagahan, maagang nagising si nanay. Ginising nito ako upang puntahan si Joseph sa kanyang kwarto. Umalis na kasi patungong trabaho sina ate at kuya. At nang magising na nga rin po noon yung bata, kinarga ko kaagad siya patungo sa may sala. Nung nasa sala na kami, kinapa ko yung leeg na aking pamangkin. Pansin ko kasing parang mainit yung katawan nito. At hindi nga ako nagkamali ng makumpirmang nilalagnat nga itong pamangkin ko. Nay, nilalagnat po yata si Joseph. Sabi ko pa noon kay nanay. Kaya dali-dali siyang tumungo sa kinaroroonan namin at hinawakan si Joseph. Nakitaan ko ng pag-aalala si nanay para sa bata. Walang ano-ano noon, bigla na lang nagsuka yung bata. Nagulat kami ni nanay dahil doon. Lalo pa't hindi kaaya-aya yung amoy ng suka ng bata. Yung tipong parang hindi talaga sa bata. Yun bang bulok na isda yung amoy ng suka nito? Kinabahan na kami dahil doon. Pinakuha ko ni nanay ng mainit na tubig. At nilagyan yon ng kaunting bawang para sana ipainom kay Joseph. Subalit hindi naman yon nagawang painumin dahil patuloy ito sa kanyang pagsusuka. Kahit wala nang may suka yung bata ay dumuduwal pa rin ito. Nanghihina na rin siya ng mga sandaling yon. Iyak rin siya ng iyak habang nakahawak sa kanyang tiyan. At dahil doon, pinahira ni nanay ng gamot yung kanyang tiyan. At nang mapansin naming hindi man lang naiibsan yung pananakit ng tiyan nito, at ang kanyang pagsusuka, ay dali-dali na nga po namin itong dinala sa ospital. Pagkarating namin ng ospital, inasikaso naman kaagad nila yung bata. Parang tubig lang kasi yung sinusuka nito. Sa pagdating namin roon, mabuti na nga lang at nadala kaagad namin sa ospital yung bata. Kaya naging maayos naman po yung kanyang pakiramdam. May kung ano-ano pang ang mga test yung ginawa dito. At naging maayos naman po yung pakiramdam noon ng bata. Kaya pinauwi naman din kami kaagad. Sinundo pa kami ni na ate at kuya noon. At pagkarating namin sa bahay ay mahimbing na nga yung tulog ng bata. Kinausap naman ni nanay si ate tungkol sa pag-alis nila ng linggong yon.
Noon din sinabi ni ate na habang namamasyal daw sila, may nakasalubong daw silang ginang. Hindi na pinansin ni ate yung ginang na iyon dahil noong una ay hindi naman daw nakatitig sa kanila yon. Ngunit nang umupo nga sina ate malapit dito, hindi na umalis yung ginang sa kanyang pwesto. At tinitignan daw nito ng masama yung bata. Huli na nga noon nang makita nilang nakatitig ng ganon yung ginang sa bata. Kaya umalis na nga rin sila, lalo at umiiyak daw yung bata habang nakatitig dito yung ginang. Dahil sa nalaman ni nanay noon, nagdadalawang isip na siya na magiging maayos yung lagay ng bata. Pakiramdam kasi ng nanay ko ay inaaswang ito. Kaya sinabi nga nito na dalhin na lang si Joseph sa albularyo. Sumang-ayon naman si ate at kinabukasan din ay dadalhin nga raw namin si Joseph sa albularyo. Kinagabihan nga noon, mahimbing na nga rin yung tulog ng bata. Kami naman noon ay hindi makatulog dahil binabantayan namin ito. Nasa sala kami ng mga oras na iyon habang sina ate at kuya naman ay nasa kanilang kwarto. Habang ganon nga yung nangyayari, biglang umungol yung bata. Dali-dali kaming tumungo ni nanay sa kwarto ni na ate dahil doon. Nabutan naman naming hiniheli ni ate si Joseph. Subalit kahit na ganon, ay talagang nakakabahala na yung lagay ng bata. Kaya naisip naming baka masakit na naman yung tiyan nito. At kaagad ngang pinahira ng langis ni nanay yung tiyan ni Joseph. Inakala namin kahit papano ay mawawala yung pananakit ng kanyang tiyan dahil napahira na nga rin ito ng langis. Ngunit nagkamali kami doon. Bigla itong umiyak ng malakas at nagsimula na namang magsuka. Hindi na namin napigilan ang mapaduwal dahil sa amoy ng suka nito. Hindi po talaga yon normal. At sa hindi inaasahang pagkakataon, napaiyak nga yung bata at sa pag-iyak nito, ay nakarinig naman kami ng paghuni ng tila lumilimlim na inahing manok. Napamura noon si nanay na animoy may kalaban ito. Nagtaka nga kami noon kung bakit gano'n na lamang yung naging reaksyon ng nanay ko. Ngunit nang sabihin itong inaaswang yung bata, ay nakaramdam naman kami ng pagkabahala. Inutusan nga ni nanay si kuya na kumuha ng itak at asin sa kusina. Bantayan ninyo yung bata. Sumama ka sa akin sa labas, Anjo. Wika pa nga noon ni nanay sa amin. Sumunod naman sa kanya si kuya, habang kami naman ni ate ay binabantayan nga itong si Joseph. Iyak nang iyak yung bata at hindi yun tumitigil. Iritable ito ng mga oras na iyon at patuloy pa rin yung ingay na naririnig namin ng mga oras na iyon. Kaya walang tigil sa pagmumura yung nanay ko na nasa labas na nga ng aming bahay. Narinig pa namin yung pagsaboy nito ng asin sa aming bubungan. Nilibot din ito yung buong bahay para sabuyan ng asin. Kinikis-kis din ni nanay sa isa't isa ang dalawang itak na kanyang hawak, dahilan para mas umingay nga yung paligid. Magpakita kang hayop ka at nang mapatay kita, sigaw pa nga noon ni nanay sa may labas ng bahay. Tila sabik na sabik naman yung paghuning aming naririnig. Yung tipong naghihintay lamang ito ng pagkakataon para makasugod. Sinusubukan naman ni ate na patahanin noon yung bata hanggang sa tumigil na nga rin ito sa kanyang pag-iyak. Nasa ganong sitwasyon nga kami noon nang marinig naming nagkagulo si nanay sa labas ng bahay. Iniwan ko naman si ate at sinilip si nanay sa may labas ng bahay. Nakita ko sila ni kuya na tila nagmamatsyag sa paligid. Magbantay ka lang at alam kong nasa paligid lang yung aswang na yan. Wika pa nga ni nanay kay Kuya Anjo. Saktong matapos sabihin nyo ni nanay, may kung anong tumalon sa kanilang harapan.
Nagulat sila pareho nang makita nga ang isang nilalang na mabalahibo. Naglalaway ito at namumula ang mga mata. Kumikinang rin po yung balat nito na parang naligo sa langis. Nakangiti ito kina nanay na halatang hindi talaga normal habang matalim yung nakatitig. Walang ano-ano. Inihanda nito yung kanyang sarili para sana ay sugurin si nanay. Ngunit nakailag po sila ni kuya. At dahil doon, patalon-talon at palipat-lipat ng kanyang pwesto yung nilalang na iyon. Tila nililito nito si nanay at kuya. Ngunit hindi nito natinag yung dalawa. Noong umiyak ulit yung bata, napatingin sa bahay namin yung nilalang at animoy naging aligaga. Hindi ito mapakali at nananabik. Hindi mo makukuha yung bata dahil dadaan ka muna sa bangkay ko. Sigaw pa nga noon ng nanay ko. Napahagikik na lamang yung nilalang ng mga oras na iyon. Kinabahan ako dahil doon. Kaya hindi ako masyadong nakagalaw sa aking kinatatayuan. Siya nga ang ginang na yon. Biglang sabi lamang ni kuya, "Ikaw yung ginang na yon, di ba? Pareho kayo ng mga mata." Sigaw naman ni kuya, habang yung hayop po noon ay parang unti-unti nang nagpapalit ng anyo. Mukhang mas tao na po yung itsura nito. Yung tipong parang bumalik. Pero yung kanyang mukha ay nakakatakot pa rin. Nagbago po yung kanyang reaksyon nang marinig nito yung sinabi ni kuya. Napatras ito ng kaunti dahil sa sinabing yun ng kuya. Tila nawala rin yung pananabik nito at nagdadalawang isip ng sumugod. Ipapahanap kita at kapag nakita ulit kita sa lugar na iyon, ipapapatay kitang hayop ka. Kaya lubayan mo na yung anak ko. Hindi mo siya makukuha sa amin. Sigaw pa nga po ni kuya noon at ramdam ko yung galit nito sa kanyang pagsigaw. Umatras naman po yung nilalang at tila nag-alangang tumuloy sa kanyang planong pagsugod kina nanay. At dahil doon, nagkaroon ng pagkakataon si nanay na sabuyan yun ng asin. Natamaan naman po ito. Kaya agad po yung napahiyaw. Nagulat po ako noon sa paghiyaw na ginawa ng nilalang. Naanimoy sa pagdampi po ng mga butil ng asin sa kanyang balat. Ay labis po na sakit yung kanyang naramdaman. Pilit po nitong pinapagpag yung parte ng katawan na tinamaan ng asin. Napare-pareho nga po kaming natigilan dahil sa pagkabigla sa mga nangyayari. At dahil po doon, mabilis po itong nawala sa harapan ni na kuya. Tumakbo po agad ito. Nakita nila itong tumalon patungo sa punong kahoy. At hindi naglaon ay nawala na rin po ito sa karimlan. Nang ilawan nga nila, wala na ito roon. Kahit anong pag-ilaw nila sa paligid ay wala na nga po yung nilalang. Hindi makapaniwala si kuya na naitaboy nila yung aswang na yon dahil lamang sa kilala niya ito at sa pagsaboy ng asin. Laking pasalamat na lang po namin noon dahil hanggang mag-umaga, hindi na nga rin bumalik pa yung aswang kahit pa na hindi gaanong nakatulog yung bata. Kinaumagahan nga po noon, dinala po namin ito sa albularyo. At ayon sa albularyo, inaaswang araw po yung pamangkin ko sa pamamagitan lamang daw ng pagtitig. Ganon daw kasi lalo at hindi pa raw mataas yung dunga ng bata. Kumbinsido nga po silang yung ginang na po yun yung dahilan ng lahat. At dahil naipagamot na rin po noon yung pamangkin ko, unti-unti naman po itong gumaling at bumalik na rin po sa normal. Naging malikot na nga rin po ito eh. Hindi akalain ni na ate na dahil lamang sa isang araw na iyon na umalis silang magpamilya ay muntikan na ngang mapahamak yung bata. Simula po noon, hindi kinalimutan na lagyan ng luya at pati na rin ng asin yung bulsa ng bata
kahit sa labas o loob man po ito ng bahay. Dito ko na rin po ito tatapusin. Maraming salamat po. Shoutout nga pala kay Vincent Romarate, kay Sonia S, Mila T, Joseph Arpantibi, Maria Cristina Valdivit, kay Missy de la Cruz, Rose Ni Del Monte, Christine May Mendez, kay Arlene Besa, Clarice Padernal, Heirin Led, Mayra Kitchon, kay Figuerero, kay Christian Mejia, kay Mark Yanalam, kay Hazel Fiesta, kay Angelo Panes, kay Gregorio Chadi, kay Rhapsody Porlage, kay Kilabot King Horror Stories, kay Michelle Alagos, kay Evangeline, kay Robelin Alba, kay BJ Imos, kay Reynaldo Mason, kay Liz Liman, Romnick de la Cruz, Carmelita Templa Galas, Pedrel Chrome, Mary Ann Domingo, Pauline Roma, Adrian Ramos, kay Tyne Foster, kay Jenny Maluwig, Neza Alimanya, Ira Farillon, Elaine Almera, kay Mercy, kay Emmanuel Tatlong Hari, kay Maribel Domingo, James Ransclay, Jessel May Libuon, Josepina Ganapaw, Imelda Reyes, Dylan Faisunhud, kay Torrebia Valispin, kay Ronelyn May Quechon Gallo, kay Reynaldo Masion, Ronaldo Cabansag, Lawrence Morales, Rayson Yao, Julius Miguel, Daisy Renconada, kay Lynette Reparado, Hazel Gumban, kay Nikki Jamjam, kay Sani Canlas, Maymay Mission, Hazel Chanco, kay Jeanette Mariano, Glenn Carlo Rosendi, kay Mujer Makabalang, Jessa Joy Makawili, John Paul Villadolid, Eco Bicina, Cristaling, Alea Beliedos, kay Crystal, kay Rexian, kay Amelita Necor, at kay Julie Parcon. Shoutout po at maraming salamat.